At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Janica Sidon. Kuya, pa-shoutout po. At ang pangalawa ay si Bisayang Gala, Erwin Galicia, at siya ay waiting ng employer. Huwag kang mag-alala kabayan. Rating din ng employer na para sa'yo. At tsaga-tsaga lang sa paghihintay. At pangatlo ay si Junel Pandaan. Shout out sir, tips lang po. EPS aspirant KLTC po ako. Ask ko lang po sa isang araw ilang vocabs kailangan kong memorize. Sana matulungan niyo. May nagbahabol pa ng shout out. Ito si Kamuti Vlog. Pa-shout out naman po. Nag-aral po ako sa Monwa Korean Learning Center. Shout out sa kabayan at pabutihin mo pag-aaral. Tungkol sa pagme-memorize ng mga vocabulary, ay sa totoo lang ay hindi naman talaga natin kailangang puwersahin ng sarili natin kung ilan ang kaya natin. At yung iba nga, ang sinasabi ay mayroon dyan 100 vocabulary, isang araw, pero napaka-imposible ng ganon. Mami-memorize mo siya, kinabukasan, yung iba dun ay hindi mo alam. Pakahirap ng ganon. Huwag kayong sasabay sa ganon. Dahil yung mga yan ay matatalino talaga. Kumbaga wala naman talagang tao na bobo, pero ang pagkakaiba talaga ng mga iba ay katulad ko, sa akin ay talagang mahina akong pumick up. Pero nandito na ako sa South Korea. Nasa tiyaga lang yan. Hindi yan sa dami ng nami-memorize araw-araw. Yung nagsasabi na nakakaisandaan ng vocabulary sa loob ng isang araw, malamang yan, yung 10,000 vocabulary ng Korean language, ay kayang-kaya niya siyempre yan, di ba? Kasi ang Korean language vocabulary ay yan ay nasa 10,000 vocabulary. Napakahirap ng ganun. Ako, sa totoo lang, nasa 3 to 5 vocabulary lang ang nami-memorize ko sa loob ng isang araw. Noon dati, nung kasalukuyang natapos na yung pag-aaral ko sa Korean Language School, tapos sa bahay na lang ako nag-review. Ang pinakamataas ko nang nami-memorize sa loob ng isang araw ay 5 Korean language vocabulary lang, 5 lang. Tapos yung iba doon, pagdating ng kinabukasan, nalilimutan ko na. Pero natyagaan ko. At siguro pagkatapos ko ng pag-aaral sa Korean Language School, siguro 7 to 6 months bago dumating yung EPS topic exam. Sabi nyo, 7 months akong nagme-memorize ng vocabulary. Pero muntik pa rin akong bumagsak sa exam. Kaya napaka-importante talaga ng vocabulary pagdating sa exam. Maging sa mga picture na pinapakita, dyan sa fill in the blanks. Sa fill in the blanks, kailangan talaga marami kang vocabulary na alam. Pagdating sa fill in the blanks, hindi mo basta-basta masasagutan ang fill in the blank kapag kukunti lang alam mong Korean language vocabulary. At pagdating naman sa graph, ang sabi nga ng iba, ang graph daw ay parang bonus question na. Pero kailangan nyo din pag-aralan. At kung gusto nyong malaman yung mga lumalabas na Korean language vocabulary, pagdating sa graph, para makasigurado ko yung masagutan ninyo, ang graph kasi kalimitan, minsan, ay maraming graph na lumalabas sa EPS topic exam. At panoorin nyo yung video ko na yan, nandyan yung mga vocabulary sa graph para masagutan ninyo. Pagdating sa pagme-memorize ng vocabulary, kumbagay hanapan nyo ang sarili nyo kung saan kayo maalawan. Kung maalawan kayo sa flashcard ang gawin ninyo. Kung maalawan kayo sa pag-familiarize, o doon kayo sa familiarize, hanapan nyo kung saan kayo komportable. At ang pinaka-importante talaga, ito talaga yung ginawa ko dati. Noong nag-uumpisa na ako mag-memorize ng vocabulary, ang hirap kasi ng sitwasyon ko noon dahil ako may trabaho. Minsan 6 to 6 ang pasok ko. Ang ginagawa ko noon, pag uwi ko sa bahay, siyempre makakadating na ako sa bahay alas 7 ng gabi. Ang ginagawa ko, simula pagdating ko, pahinga muna ako ng konti. Pagkatapos kumain, bago matulog, naglalaan ako ng 1 oras. Kunyari, simula alas 8 ng gabi hanggang alas 9. Ang ginagawa ko lang yan, binabasa ko lang ng binabasa yung mga vocabulary.
Ano, yung gumawa kasi ako ng flashcard noon, maliit na papel lang. Nasa harap yung Korean language at nasa likod yung English translation. At ang ginagawa ko noon habang pag break time sa trabaho, ang gamit ko naman ay flashcard. Habang nasa trabaho ako, flashcard ang ginagamit ko. Tapos pagdating naman sa bahay, ang ginagawa ko, basa lang ako ng basa. Tapos pagdating sa umaga, ang pasok ko ay alas 6. Ang ginagawa ko, gumigising ako ng alas 4. Nag-uumpisa na akong magbasa ng magbasa. Pagdating ng alas 5, siyempre kakain ka na, maliligo ka na, pasok ka na sa trabaho. Ganon yung ginagawa ko dati. Kaya dyan mo makikita, ako ang tingin ko talaga sa sarili ko noon, talagang pursigido talaga ako kasi no choice na ako eh. Sa ibang bansa, hindi na ako tinatanggap. Tapos nung may nakapagsabi sa akin na pwede pala akong mag-apply sa South Korea basta may passport, dito talaga ako nagpursige. Ang pag-memorize ng Korean language vocabulary ay hindi yung persahan. Kung bibiglayin mo yung 20 o 30 sa loob ng isang araw ay may hirapan ka. Pagdating ng kinabukasan ay makakalimutan mo na yan. Mas maganda niyan dun sa hindi naman katalinuhan, kumbaga pinakamatas sa 10 sa isang araw. At ganun lang yan. Kumbaga na-memorize mo ngayon, tapos pagdating ko kinabukasan, nakalimutan mo na, ulit-ulitin mo lang. Ganun lang yun. Ulit-ulit lang. Hanggang sa tumatak na yan sa utak mo. Sa mga nag-uumpisa pa lang mag-aral ng Korean language at yung nag-uumpisa ng mag-memorize ng mga vocabulary, huwag kayong mag-alala. Kumbaga, kung talagang may tiyaga kayo, kayang-kaya nyo yan dahil matagal pa naman ang EPS topic exam. Malamang next year pa. At yung iba nga, yung mga bumagsak, yung hindi nakapasok sa registration, ay umaasa sila na magkakaroon ulit ng registration ngayong taon. Pero di lang natin alam kasi DMW at HRD Korea ang magdedesisyon dyan. Kaya kung ako sa inyo, ay ano na lang, huwag kayong maglaylo. Diretso nyo pa rin yung pag-memorize ng vocabulary. Manood kayo sa YouTube. Napakaraming magagaling magturo sa YouTube. Marami kayong matututunan dyan. At kumbaga, kung kayo ay gusto nyo mag-self-study, talaga namang nandyan na lahat sa YouTube. Simula sa vowels, hanggang sa mga conjugation, nandyan na lahat. Kung matyaga lang talaga kayo mag-search, sa YouTube pa lang ay matututo na kayo at hindi nyo na kailangan mag-enroll sa Korean language school, mga KLC. At meron nga diyang nagsasabi na may nabasa ako, ang sabi niya ay doon na lang daw mag-enroll sa KLC na pinag-aralan nila dahil ang sabi niya ay hindi raw masasayang ang pera ninyo. Mali yung ganon. Dahil kung totoong hindi nasasayang yung pera na in-enroll sa kanila, ang ibig sabihin lang nun dapat yung lahat ng mga estudyante na nag-aral sa kanila, kung totoo na hindi masasayang talaga ang pera mo pag nag-enroll ka sa kanila, ay dapat sana lahat ng estudyante nila ay pumapasa sa EPS topic exam. Ang kagandahan lang talaga pag kayo ay nag-aral sa KLC, kung hindi kayo marunong mag-register para sa EPS topic exam, ay maiga-guide nila kayo. Yan lang yung maganda diyan. At tungkol sa yung mga pagdating sa medical, yung iba sinasamahan pa nila hanggang sa DMW, kaya mas maganda rin talaga kapag mag-i-enroll ka sa KLC dahil maiga-guide nila kayo. At tungkol doon sa sinasabi nila na hindi masasayang ang pera ninyo sa kanila, ay hindi dapat nila sinasabi yun dahil sa totoo lang, kahit gaano kagaling ang nagtuturo, kung ang estudyante mo naman ay hindi naman nag-aaral ng mabuti, wala ring mangyayari dyan. Katulad sa pamangkin ko, self-study lang siya, pumasa sa EPS topic exam. Maraming pumapasa sa EPS topic exam na self-study lang. Katulad nung kasama ko ditong Pinoy, self-study lang din siya, pero nakarating dito. Kaya nasa sa tao yan. Kung matyaga ka, ay makakarating ka dito. Doon sa nagtanong kung magkano raw ang bayad sa KLC ngayon kapag nag-enroll ka para mag-aral ng Korean language, ay hindi pare-pareho. Dahil doon sa pinag-aralan ko, 2016 pa yun, ay 7,000 ang bayad ko noon. 2016 pa. Ang ngayon yata ay 8,000 na yata ngayon ang bayad sa kanila. At meron nga dyan mga KLC na pumapalo pa ng 10,000. Yung iba naman, mababa talaga, 3,500 lang.
Kayo na ang bahala kung saan nyo gusto, ano. Maraming Korean language center sa Pilipinas. Kayo na lang bahala kung saan nyo gusto. At depende kasi yan kung halimbawa may kakilala kayo na halimbawa nag-aral sa school na yon at sinabi nila na maganda nga yung turo at matutulungan talaga kayo at maiga-guide talaga nila kayo, eh siyempre doon na kayo pumunta kasi may ebidensya na na maganda talaga doon. Kaya nasa sa inyo na yan. Doon sa mga gustong mag self-study, pwede naman kayong umattend ng orientation sa mga Korean Language Center para malaman nyo lang yung buong proseso ng pag-apply dito. At kung gusto nyo naman, ay panoorin nyo yung video ko na yan para malaman niyo ang proseso ng pag-apply dito sa Korea. Basta tandaan, kapag gusto, ay may paraan.